Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So, narito po ako sa ibabaw ng bundok at tayo ay narito nag-aalis na stress dahil sa mga nangyayari dito sa ating palibot dito sa ating inang bansang Pilipinas. Ewan ko kung nakikita niyo ako, pero malamig po dito sa lugar na to. At ako'y nasa ibabaw ng bundok. So ayun, at tayo nag-relax dito. Nag-iisa lang ako dito sa ibabaw ng bundok. Pero iikot ko kayo. Ito yung mini Tagaytay ito. Mini Tagaytay. Hindi ko nga nakikita kung kung ako'y nakikita niyo. So yung nasa likod ko, yan yung Coffee in the Sky. Yan po yung pinagmamalaki ng mga taga dito sa Angono na Coffee in the Sky. So ayun, makikita nyo sa likod, marami na silang customer doon. So normally dito mga yun, nagsisingalong, nagsasaya sila. Hindi pa ako napupunta pero malamang-lamang maraming diyan, maraming inumin, ganon. Maring meron dyan. Taas yan. Pagka nasa itaas kayo nun, sa bundok na yun. Taas yan, overlooking yan ng Rizal. Yun. So, sa Rizal yan. So, dito naman ay tayo paparelax. Mainit na kasi guys. Sobra. Pero pupunta ako ng Baguio City sa Panagbenga Festival. At pasyalan natin ulit si Sir Dado kung tayo'y kanyang pagbibigyan ulit na maipasyal man lang ako sa doon sa Philippine Military Academy, doon sa Camp John Hay. Yun. So, aasa tayo doon. Mahirap pa lang umasa. So, yun nasusubukan ko. Kasi ang Panagbenga Festival guys, yun yung mga flower festival. So, nagsimula ito nung, kung naalala nyo yung Lumindol nun, nasa Lantaang Baguio City nun. Talagang merong mga hotel na nagtataas ang hotel doon na talagang nag-iba at sa kasamaan palad ay marami pong ating mga kababayan doon ng naguhuan ng building na yon. I-research nyo guys kasi hindi ko na ni-research basta ayoko na rin kasing pumasok ulit sa isip sa akin yung trahedyang yun. Talagang nakakapanlumo. Marami pong nasawi doon sa trahedyang yun ng Lumindol. Gumuho yung isang building doon at yun kumbaga naghirap ang Baguio City noon that time. So nung lumipas ang panahon at nagkaroon sila ng tsansang umunlad uli, yon, tsaka nila naisipang bumuo ng isang kumbaga magiging tourist attraction sa Baguio City para sa pagsisimula nila sa kanilang lugar doon sa Baguio City. So ang pagkakaalam ko doon, itong Panagbenga Festival ay binuo nila at para na sa ganon pag-aalala doon sa trahedya nila. At itong ang Flower Festival ay binuo nila para maging tourist attraction sa Baguio City. So ang Panagbenga Festival guys, 1 month yun. May schedule sila doon. Napanood ko nga si Sir Dado, hindi ko alam palang yung parada ng ng Philippine Military Academy. Lahat ng klase ng naroon ng mga Marines, naroon ng Philippine Army, naroon ng Philippine Air Force. Yun, na-miss ko yun, hindi ko alam pala. Basta may nakita akong Philippine Military Academy na schedule. Ang problema, hindi ko siya pinagbigyan pansin. Kasi ang binibigyan pansin ko, yung Panagbenga Festival na sa 25, yung Flower Festival. Kasi titingnan natin. Kasi magandang araw yun. Hindi nga ako naka-attend nung last year. First time kong pupunta dito sa Panagbenga Festival na Flower Festival. Kasi yun nga, Panagbenga Festival is isang taon yan. Sorry guys.
isang buwan yan. Simula February hanggang katapusan meron silang schedule. Halos araw-araw. Napakaganda po. Halos araw-araw meron silang schedule. At yun, sa dami nun, hindi ko na ano sa inyo, hindi ko na sabi sa inyo kung ano-ano yung mga yun. Basta marami yun. Meron akong kopya nun eh. Kaya lang hindi ko naman mai-post dito. Pero sa 25, Flower Festival. Iniyaya nga ako ng misis ko kasi alam mo naman mga kababaihan, mahilig sa flowers, ganon. Kaya nung nanliligaw ako sa misis ko, flowers ang una ko. Talagang ibinibigay ko sa kanya flowers, di ba? So, sandali lang guys. Medyo malamig na dito guys. Taas ng bundok. Pero sa umaga, ang init. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako. Kasi hindi ko rin makita yung camera ko, madilim eh. So yun, back tayo doon sa Panagbenga Festival. So yun nga, nung ako'y binata, tapos dalaga misis ko, nanliligaw ako. Naalala ko lang yung nagbibigay ako ng bulaklak sa misis ko. So, yun, kasi guys, yun ang weakness ng mga babae. Bulaklak, pagbibigyan mo siya. Samahan nyo yan, chocolate. Kahit mamurahin lang, ako nga nun eh. Ang binibigay kong chocolate sa kanya, yung choknut. Kung may nakakaalam ng choknut nung panahon. Hanggang ngayon may choknut pa naman eh. Alam, yung choknut nun talagang ano lang yun. 25 cents lang ang isa noon. Nung time namin noon, nung 1980s. Early 80s. Choknut binibigay ko, tsaka flowers. Alam niyo, yung gumamela. Yung gumamela, bubunot ako sa kapitbahay. Di ba? Maglalakad ako pa uwi. Tapos makakita ako ng gumamela. Yung namukadkad ng gumamela, yun ang kinukuha ko. Tapos kukuha ko noon mga 3 piraso. Siyempre, pagka sinabing 3, I love you yun. So, yun ang naging sumatotal noon. Tapos sasamahan ko ng choknut. Yun. So, nanliligaw ako nung high school sweetheart ko siya eh. Simula 2nd year hanggang makatapos kami. So, ayun. So, yun ang pangunay. Uy, may aeroplano. Dito pala daanan na aeroplano. Yun. Narinig nyo guys. Saan ba yung aeroplano? Taas. So, yun. Yun ang aking strategy no, nung pag ako'y nanliligaw. Tsokolate. Kahit mamurahin lang. At saka, yung flowers na pinitas ko dun sa kapitbahay. Habang ako nung high school, alam niyo naman, maglalakad ka, pag nakakita ka ng gumamela. Tapos yan binibigay ko, tapos nagsawa. Alam niyo na guys, kasi gumamela ng gumamela. So, nag-isip ako ng iba. Doon naman sa isang kapitbahay namin, siguro mga karatig baryo lang namin. Baryo nung araw ang tawag guys, hindi barangay. So, tanda na ng lolo nyo, ano? Barangay kami, barangay tayo ngayon. Tapos, nung araw sa amin, baryo. Talagang baryo. Meron dyan yung baryo Santana, baryo Dolores, o baryo San Juan, yung mga ganon. Puro mga ang baryo kasi natin eh. Meron namang mga baryo na tinatawag na mga bayani natin. Baryo Andres Bonifacio, Baryo Emilio Aguinaldo, yun. Baryo Melchora Aquino. So, ganun kami noon, baryo, hindi barangay. Yun. So, talagang maganda, ang sayang alalahanin yung mga nakaraan. Kaya ako lang nabanggit yun kasi nga pupunta kami ng Flower Festival at siguradong puro bulaklak yun. At ang ibig sabihin raw, sabi nila, ang Panagbenga, yun yung sa English, blooming. Yun ang ibig sabihin ng Panagbenga. Parang sumisibol ng maganda. Yun, blooming. Yun ang intindi ko sa Panagbenga. Ito ay salitang Cordillera, yung Panagbenga. So, nakita ko first time ko kasi talaga excited na ako eh. Excited na ako pumunta sa Panagbenga Festival. At
Ngayon pa lang, naka-reserve na ako. Ultimo yung bus, yung papunta ron. Tapos, yung hotel na titigilan namin doon, i-reserve ko na rin, 3 days. So, pag nag-extend, pwede naman magsabi doon sa hotel eh. Extend kami dito. Tapos, wala naman tayong hindi naman tayo mayaman. Kaya lang, syempre, pinag-ipunan natin yan. At kada magta-travel po ako guys, as much as early, nagbo-book ako. Like this, Panagbenga Festival, 1 week before, magpapabook ka, medyo baka maubusan ka na rin, baka maging chance passenger ka na. Or, baka mamaya mahihirapan ka na kumuha ng hotel doon. Most probably, ang magiging available na doon, yung mga rooms, yung sa isang lugar kwarto-kwarto lang, parang ganon. Hindi siya sa hotel. Kasi naranasan ko na yun eh. Nung umakyat kami ng bundok sa Mount Pulag, kung may okasyon din nung that time, umakyat kami ng bundok. Mountaineers po ako guys. Ako po mountaineers na yun nga lang, nag-retire na rin ako sa mountaineering. Event organizer po ako. At ganun din yung aking pangalan sa Facebook noon. DIY KKB. Non-profit event. Yun po ang aking page sa Facebook. Non-profit event. DIY KKB Perlas ng Silanganan. Kung ano nyo yun, medyo hindi na ako active doon eh. Meron na akong ibang doon, yung aking ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na, may mental block na rin. Basta ako yung nagpapatakbo ng page na yon. Pero nagkaroon ako ng parang vice president gano'n. Hindi ko maalala guys, pero meron akong nagmamanage nung aking page na yun na DIY KKB Perlas ng Silanganan non-profit event. Yun po. Kasi kaya non-profit yung page kong yun sa aking mountaineering events. Kasi ako po ay nag-search na. Halimbawa sa Mount Pulag, like example, Mount Pulag, akit kami ng Mount Pulag. 2 trail sa Mount Pulag. Isang Akiki Trail, tinatawag namin, yun yung killer trail. Yung landas no, talagang assault talaga. Assault na walang pahingang puro akyat. Tapos, ang pangalawang yung Pabebe Trail. Yung Pabebe, Artista Trail kung tawagin namin, doon sa Mount Pulag. So, sa Pabebe Trail naman, yung natawag naming Artista Trail, talagang ang very smooth ang akyat mo. Very smooth, kaya nga bata pwede doon eh. Kung pwedeng umakyat doon sa Mount Pulag. Yun yung 3rd highest mountain sa ating bansa, yung Mount Pulag. Ang pinakamataas sa atin, di ba, Mount Apo. Naroon siya sa Mindanao. Tapos sinundan ng narito sa Visayas, I forgot the name, guys. Tapos ito na yung yung sa Benguet, yung Mount Pulag. It is 2,994 if I'm not mistaken. Halos 3,000 meters above sea level na siya, MASL. So, pagka kami umakyat, konting istorya lang kasi nasa Baguio na istorya natin, Panagbenga eh. So, bibigyan ko kayo ng detalye dun sa aking mountaineering events. So, pag nag-event ako doon, chinecheck ko na kung magkano yung entrance, yung sa bayad sa barangay. So, that time, ang bayad namin sa barangay is 100 pesos each. Para sa barangay, siyempre. Tapos, yung kumbaga yung nag-ano sa amin, forgot the name, medyo na ako. Yung nag-aasikaso sa amin para umakyat doon, 5:1 yon, yung taong yon. Naku, ano ba yun? May mental block na ako. Basta may isang tao doon na magsusubaybay sa iyo kung saan ang daan. Ayun, tour guide. Diyos ko po naman, DIY KKB. Medyo may mental block. Tour guide guys. So, ang tour guide namin doon, binabayaran namin 5:1. Meaning, isang tour guide, 5 person. Kaya tinawag na 5:1.
Isang tour guide, 5 yung hawak niya. So kung kami kagaya nun, kukwento ko sa inyo, inaabot kami ng minsan 2 van. Non-profit climb kasi yun sa akin. So sabihin na natin 2 van, 15, 30. Kasi hindi naman po pwedeng punuin yun. Kasi malayo ang biyahe guys. Maabot kami ng 6 hours from Manila to Baguio City sa Mount Pulag. So 30 persons, so kung i-divide mo yun sa tour guide, kailangan namin ng 6 na tour guide. So 6 na tour guide yun. 500 ang tour guide nun eh. Ewan ko lang ngayon kung magkano. Might be tumaas na rin siya. Mga 800 na rin siguro yun. O most probably mga 1,000 na per tour guide. So yun, kinocompute ko yun. Tapos kung sa pagkain naman, ay ambag-ambag na kami. Or KKB na. Kasi nga, DIY KKB. Do it yourself, kanya-kanyang bayad. Perlas ng Silanganan, non-profit event climb. Yun po ang aking page noon sa Facebook. Yun po ang pinagkakaabalahan ko noon. Hindi itong lately na lang to, itong aking pag-vlog. Kasi nga, gawa nga ng mata ko, yun. Hindi na ako nakakalabas, hindi na ako nakaakyat. Kawawa ang lolo nyo. So, yun, may sakit pa sa puso. Yun ang dun eh. So, yun nga, 500 yung 500 yung tour guide, 100 piso sa barangay, de 600 na yun. So, ang checking ko naman ngayon ay yung van. So, nung that time, kasi nung umaakyat kami noon, kasagsagan ng akyat namin noon. Sa nasa 2,000 na yun. 2001, 2002 yun. Doon kami talagang rumaratsada, linggo-linggo, umakyat kami ng bundok. Pangkaraniwan, dito sa Tanay, Bulacan, tapos dito sa Cavite, sa Quezon, ayan, yung mga inakyat namin. Naakyat na rin kami sa parting dito sa may, ano ba inakyat na namin dito sa may sa dating Saba yun eh. Dating Saba yun. Kalimutan. Sa Saba, Malaysia na ang may-ari nun. Dati sa Pilipinas yun. Borneo yun guys. Borneo yung tawag nung inakyatan din namin yun. Borneo nung araw pero ngayon Saba napunta sa Malaysia. So fast track tayo kasi ibang istorya na yun. So basta yun Borneo yun nasa ibaba ng Mindanao. Borneo yun nung ngayon Saba Malaysia na. Pero atin yun nun. Hindi lang natin alam kung ano naging history nun. So nabawasan tayo ng mapa sa Pilipinas. Nawala yung Borneo. Atin yun yung Borneo nun. Checkin nyo. No? Atin yung Borneo na yun. Naging sa Saba na yun. Saba, Malaysia. Pinalitan nila ng pangalan Saba. Hindi naman ay binenta sa isang sultan. Ganon. Ewan ko. Nagmay-aring sultan. Binenta sa Malaysia. Ganon. Ewan ko. So, dito muna tayo. So, ang van namin noon is nung 2000 year 2000, 2001, 2002. Ang van namin nakukuha noon is papuntang Baguio, from Manila to Baguio, Baguio to Manila. Nagti 3 days kami doon. So ang binabayaran namin sa van noon is 15,000. 15,000, mura na yun. 15,000, 3 days yun. Sa kanya yung toll gate, sa kanya yung gasolina, lahat. Driver, may driver na rin yun. So, ako nga marunong mag-drive, kaya lang, siyempre, that time, hindi ako pwede mag-drive. Hindi ko may enjoy yung akyat ko, mapapagod ako. Pagod na ako pag-akyat, pagod na pagbaba, tapos magdadrive pa ako. Hindi. Tsaka non-profit yung event ko nun eh. So, sa 15,000, divide mo yun sa 3, de, ang papatak nun is, magkano ba? 15,000 divided by 3. O, de, ano yun? Sabihin na natin 500 each doon sa 30 katao na yon. 500 each. 500 each doon sa isang van lang yon. Sa isang van lang yon. So 500 tapos yung 500 tapos yung
500 din sa tour guide at 100 doon sa barangay, 1,001 na yon. So, yun ang nagiging event ko, guys. 1,000 makakakyat na tayo ng Mount Pulag nung that time ako yung nag-e-event. So, ang daming nasisiyahan sa akin na mga joiners ko sa pag-akyat ng bundok. Ang problema, marami rin naman nagagalit sa akin na mga co-organizer ko dahil nawawalan sila ng joiners. Sa akin nagpupunta lahat. Kaya nagagalit sa akin kasi yung Mount Pulag nila that time, umaabot sila ng 2,500, 3,000. Pagdating sa akin, 1,100. Kaya marami nagagalit sa akin na organizer. Ba't na mga sabihin na, tawag nila kasi sa akin, Sir Luke. Sir Luke ang tawag nila sa akin. Sa call center naman, Daddy O. Yan, yung mga tawag sa akin, Daddy O. Sir Luke. Pag ako'y umakyat, Sir Luke. Sa call center, Daddy O. Yan, kasi matanda na kayo, Daddy, tawag nila sa akin. So, going back, 1,100. Imagine mo yung 1,100. Makakakyat ka na ng bundok. Ng Mount Pulag pa, bagay pa yon. So, pagdating naman ng di syempre, nakakyat na kami. Ang assault namin noon, nagsisimula kami ng gising na kami, 12 a.m. Talagang ating 12 a.m. So, matutulog kami, dadating kami doon. Travel kami from Manila to Baguio. So, dadating kami ng most probably mga 5 a.m. So, kailangan may med cert kayo noon, may medical certificate. So, yung iba nagdadala ng medical certificate kasi hindi ka makakakit ng Mount Pulag kung hindi ka physically fit. So, doon naman, nag-research na rin ako, merong clinic doon. So, ang bayad doon sa clinic is 50 pesos that time. So, checking ka lang naman, ito, yung mga stethoscope, gano'n, tapos kakanga ka lang, gano'n. Titignan yung mata mo, gano'n, checkin kung eyesight mo 20/20, mga gano'n. So, physical check-up yon, 50 pesos noon. So, yung ibang joiners ko, nung malaman ko merong clinic doon, hindi ko na pinagkukuha ng med-cert dito. Doon na. Pero kung meron silang diferensya, wag. Hindi sila makakakit. Makakasama sila pero hindi sila makakakit ng Mount Pulag. So, kagaya nun, meron ako mga joiners na bumagsak sa check-up doon sa Benguet. Hindi sila nakakyat, doon lang sila, antay lang sila sa amin. So, ni-enjoy na lang nila yung mga pine tree, yung mga hindi nakakasama kasi nagsinungaling sila na hindi pala sila physically fit. Cargo ko yun, guys. Cargo ko yun. Pag umakyat, tapos nagkaroon ng problema sa taas. Sa Mount Pulag pa naman, ang lamig doon. Pwede ka, maraming doon marami kami nakasalubong that time, pababa. Nagkakaroon siya nung, alam mo yung sobrang ginaw, mental block na naman si DIY KKB. May tawag doon na biglang nilamig ng husto, hindi na siya makakilos. Kalimutan ko guys. Pero yun na yun. Yung mahina sa lamig, pinasok na ng lamig ang katawan. So pag nakakasalubong kami doon, ang ginagawa ko kasi, alam niyo naman, alerto din si DIY KKB. Yung mga joiners ko, 30 naman yun eh. Baka naman po pwede kayong mag-donate ng t-shirt. So, yung mga joiners ko, siyempre may mga spare na t-shirt, yung bigayan sila ng bigayan. Kasi nakakawa po yung ganong pangyayari doon. Yun po, hypothermia. Galing ko. Naalala ko, hypothermia. Pag ikaw na hypothermia doon, sigurado, ang hirap nun guys. Sobrang ginaw nun. So, alam mo si DIY KKB, mag-ano agad ako sa mga joiners ko. Baka namang meron kayo mga spare na t-shirt dyan. Bigay natin dun sa ating mga kapwa mountaineers. So, sila naman nagbibigay sila. So, yung iba nagbibigay, 30 kami, dami namin. Sila, mga 12 lang sila hanggang 15. So, sapat na sapat yung binibigay namin mga t-shirt. Kasi, basang-basa na t-shirt nila noon. Dahil sa, hindi ka pagpapawisan doon. Pero, ang problema doon, yung lamig. Yung lamig talagang giginawin sila. So, yun. Pang doble ba? Pang doble. Yun ang nangyayari doon noon. Nakita namin, hindi sila naka-assault kasi maraming joiners yung ang ibang grupo na hindi nakayanan yung lamig.
So, yun. Yun ang ano doon, yung problema doon. So, pagka kayo magpupunta doon, talagang kung akit kayo ng Mount Pulag, kailangan makapalang ano nyo, makapalang jacket. May mga ano naman doon may mga ukay-ukay naman doon Ang mura nung jacket na nabibili namin doon, 100 lang. Imported na jacket, kaya lang hindi natin alam kung kaninong jacket yun. Yun lang ang problema natin doon. So, yun. Yun ang mga memories ko sa pag-akyat sa bundok. Dangan nga lamang kung hindi nga lang may depresya yung mata ko, nag-event pa ako ngayon ng mountaineering. Baka kayo mga subscriber ko, payayain ko pa kayo doon. Talagang marami nga lang nagalit sa akin noon, yung mga kapwa ko organizer ng mountaineering, dahil nga kumbaga na-booking ang kanilang mga kinikita sa pag-organize ng mountaineering. Yung abang lingkod naman, kaya nga DIY KKB, do it yourself, kanya-kanyang bayad, yung aking grupo. May tarpaulin pa ako noon. Tapos pagtaas namin doon. By the way, simula doon sa alas 12 nga, di ba? Sasabi ko alas 12, gising na kami doon, prepare na kami. After an hour, mga 1, assault na kami doon, akit na kami doon. From there sa Rangers, sa Rangers ang tawag doon, Rangers station, yung assault namin, yung jump off, akit kami. Pagdating namin sa itaas, most probably mga 5, kung malilate kami 5:30, kaya kami umakit ng 1:00 para pagdating namin doon sa tuktok ng Mount Pulag, ang ganda, sunrise. Guys, doon yung makikita talaga yung, alam mo, yung parang ano siya, cotton balls, yung mga ulap, o cotton candy, mga ganon. Cotton balls talaga, ang ganda. Pagka kayo nasa tuktok na. Yun nga tinatanong nila ano yung nakukuha nyo pagka kayo umakit ng bundok? Yun ang unang tanong doon. So, ayusin natin bahagya, guys. Maraming nagtatanong, papapagod lang kayo, maakit kayo ng bundok, mapapagod lang kayo. Ano nakukuha nyo dyan? Ang sagot namin ganito. Bakit kayo, pag nagiinom kayo, ano nakukuha nyo dyan? Nahihilo. Sasabihin lang, kami, enjoyment. Pagka narating namin yung tuktok ng isang bundok, ano na yun? Ano na sa amin yun? Kumbaga sa mga sundalo, medalya na namin yun. Kumbaga, trophy na yun. Kung mga sa sports ka man, trophy mo na yon pagka nakakit mo yun. Tapos picture taking, yun na mabigat. Tapos sabay post sa Facebook, astig, I survive Mount Pulag. May mga t-shirt pa kami noon, papagawa ko noon kaya lang syempre ang bagan din sa pagpapagawa at saka pagbili ng t-shirt, yung printing niya yon. Kasi kaya nga DIY KKB ang aking DIY KKB Perlas ng Silanganan. Yun po. Kaya hanapin niyo sa YouTube channel ko. Naroon pa yung ibang mga organizer ko na nag-event pa rin sila. At ang presyo nun, ganun din. Kung magkano yung bayad mo sa van, magkano yung bayad mo sa tour guide, magkano yung bayad mo sa barangay, yun lang ang babayaran nyo. Kaya lang, ang pagkain, hindi na nasagot yun. So, ang ginagawa ko dito sa pagkain naman, pagkain ay ang ginagawa namin doon, anbagan din. Bibili kami sa palengke bago kami umakyat ng isang bundok. Bili na kami sa palengke. Ang bagang-baga na yun. O ano ba bibili natin? Magsisinigang ba tayo? Magtitinola ba tayo? O ano pa man yung gusto ng mga joiners. So all in all, magkakaroon ng ng decision making. Oh, ganun na lang, ganun. O, yun ang bibili namin sa palengke. Tapos sino po yung magaling dito sa pamamalengke? So may magbo-volunteer kasi kami kumbaga meron kaming unit team. Ba yung unit team namin, totoong unit team yun. So yun nga, nakakasama tuloy yung unit team. May unity kami nun. Talagang kada joiners ko at kami talaga magkakakilala ng matagal kasi yung ibang joiners ko, nagiging rejoiner ko, tapos ganun. Lagi nagtatanong kung kailan yung akyat ko kasi nga hindi tayo kumikita doon. Ang nagiging kita ko doon yung nililibre ko nung mga joiners ko para malibre ako sa van, malibre ako sa bayad sa tour guide, tsaka doon sa
bayad sa barangay. Yun lang ang naililibre ko doon. So, yun nga, doon sa pagkain yun. So, yun nga, alis kami ng alauna, di ba? Pagdating namin doon, mga 5. Mga 5 hours yung akyat namin noon. Oh, paakyat noon sa Mount Pulag, aakyat ka. At pagbaba mo naman kasi mga 1 to 2 hours lang kami doon. Hindi kami po pwedeng tumagal doon kasi sobrang lamig. Ma-hypothermia tayo guys pagka ganong tumagal ka ron. Anyway, papaakit na naman ng ano nun, ang araw nun, pero ang ganda guys. Habang umaakit yung araw, tapos yung mga cotton balls na ano na mga ulap, ang ganda. Para ka nasa langit. Promise. Yun po yung nararanasan ng mga mountaineers. Kaya yun po ang sagot patungkol dun sa mga nagtatanong, ba't kaya akit ang mundo kayo, nagpapakahirap ka lang dyan? Yung pong sayat galak na hindi mo maipaliwanag sa iyong damdamin. Ganun po ang palagi ko sinasabi sa kanila. At sinasabi ko naman, sabi ko, umakyat kayo para pag tungtong nyo doon sa taas, mararamdaman nyo yung pagod nyo, alis lahat. Yun. Napakasaya po ng magiging isang mountaineers. So pagbaba naman, yung ginugol namin na 2, 3, 4, 5, 4 na oras na akyat, pagbaba namin, kalahati na lang yun. Kasi pababa na eh. 2 oras na lang yun. So, kung bababa kami ng 7 a.m., naroon na kami sa baba ng ng mga most probably mga 9 a.m. na. So kainan na kami doon. Alam niyo ng mga mountaineers pagka kumain niyo, talagang salvo. Kaya yun, ang lolo niyo nagkaroon ng bara sa puso. Active nga ang katawan mo, ay pinapasok mo naman puro cholesterol. Yun ang napala ng inyong lingkod na nagkasakit sa puso, nagkaroon ako ng bara sa puso. Kahit na active yung pangangatawan, walaging umakyat. Ganun pala yun, guys. Tama ka rin ng sakit sa puso sa sobrang taka mo. So, yun. At ang saya. So, hindi pa natatapos yung guys. Mountaineering, nasa Baguio ka naman. Nag-iisip kasi ko guys nasa Baguio na rin lang tayo. Ba't hindi pa tayo mamasyal doon sa bayan? Doon sa Camp John Hay. Dinadaan ko sila sa Camp John Hay kasi from Mount Pulag, pagbaba mo, madadaanan nyo na yung Camp John Hay. Malapit na malapit sa Ranger Station doon sa Mount Pulag. Pagbaba doon, dadaan kami doon. Wala namang bayad ng pagpasok sa Camp John Hay sa mga PMR. So, yun. Sayang nga lang, hindi ako nagbibideo nun. Kasi may picture ako nun, alam nyo guys, para akong isa doon sa mga nagmamarcha. Marami nagmamarcha doon na mga PMAers eh. Marami nagmamarcha doon. Ang ginawa ko, nagpa-picture ako, doon ako sa harap, para ako yung yung kay Sir Dado, yung sumisigaw. Nakalimutan ko yung tawag doon kay Sir Dado na siya yung ewan, basta yun namumuno. Yung sabi, ho! Hop, tukal mo! Ho! Mga ganon. Siya yung yung sumisigaw-sigaw doon. Nakalimutan ko yung tawag doon, Sir Dado. Pasensya na, may mental block na ang inyong lolo. So, yun, punta kami. Naroon na rin lang kami, Mount Pulag, umakyat kami. So, relax naman kami. Camp John Hay, tapos pupunta kami sa bayan. Tapos, maghahanap kami na, kasi 3 days nga eh. Maghahanap kami ng hotel na yung bang isang kwarto, kasya na kaming kung kasya yung 30 eh, 30. Kaya lang kami, ang nangyari doon, yung ibang joiners ko, kasi KKB nga eh, kanya-kanyang bayad eh. DIY KKB. So kanya-kanyang bayad kami. So nag-uusap-usap na kami. So meron tayong nakuha dito, kwarto, 15 persons lang ang kasya. Tapos sasabihin, Daddy, Sir Luke, ang namin, kami magjowa eh. Saan namin magjowa pala doon? Pwede ba magkwarto kami? Sarili namin, hindi pwede. Yun, ang no sa akin, big no sa akin yun. Kukonsintihin ko kayo? Kung magjowa kayo, isang kwarto kayo? Hindi. Hindi ganon si DIY KKB Perlas ng Silanganan that time. Ang ginagawa ko ganito, eto na lang.
meron ditong animan. Doon kayo. O kung pair kayo, 3 pair, doon kayong 3. Pero yung sasabihin mo, 2 lang kayo, hindi pwede. At least, pair sila doon. Sabi, Sir Luke, hindi naman kami gago. Hindi. Hindi po pwede talaga. Pagka ganun, guys, hindi ko pinahintulutan yon. Mahirap na. Kung biglang nagkabuntisan, saan ba sumama yan? Doon, kay Sir Luke sa DIY KKB Perlas na sila nga. Hindi, ako pa nasira sa social media. Siguradong boom agad yun. Putok agad yung balita na yun. So, palagi ko sinasabi sa mga joiners ko, wag yung gagawin sa akin to. Kung gusto nyong ganyan, siguro pag wala na tayo sa akyat, bahala na kayo. Pero hanggat kayo yung nasasakupan ko, hindi po pwede. Hindi po pwede talaga. Pagpaumanin nyo na, ganun sinasabi ko sa kanila. So, yun nga, from mountains, baba kami, gala naman, refreshing naman. Kumbaga, alis pagod. So, yun, Camp John Hay, punta kami ng strawberry farm. Kasi may van na kami arkilado eh. Basta 3 days yun, binayaran namin doon. 3 days, 15,000, diba? So, tapos tigpa 500 lang kami doon sa ano na yon. So, yun, nangyari doon, gala-gala kami, strawberry farm. Doon sa strawberry farm na inaabot namin yung picking season, yung po pwede kang mamitas. Ang lalaki nun, pero hindi ko lang alam ngayon. Kasi may nagsasabi, maliliit na daw yung strawberry doon. Sabi nila. Pero that time talagang, pagpunta namin sa strawberry farm, doon na kami sa Pilapil. Punta na kami doon, tapos, namimitas na kami doon. Kanya-kanyang pitas doon. Kaya kailangan nga lang, yung pipitasin mo, yun na kukunin mo. Hindi po pwedeng napitas mo, tapos, ay, hindi ko kayang bayaran, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Pwede naman, kaya lang nakakahiya. So, yun, ako nga halos ilang kilo yun. Ang kilo noon that time is, magkano ba? Isipin ko guys. Ayun, naalala ko na. 30 pesos lang that time. 2001 yun, o 2002. 30 pesos ang kilo. Tapos, yun. At ang dami ko naiuwi nun. Dami ko. Basta pupunta ako ng Mount Pulag. Pagbaba namin, strawberry farm agad. Pitas. Tapos, pagdating doon sa mga ano ko, sa mga friend ko, kaya yung mga kamag-anak ko, talagang garbo sila. Magiging ano yun. Ang paborito ko kasi sa strawberry na yun, gagawin, lalagyan ng Nestle cream. Yun, sarap. Tapos gatas. Uy, sarap. Yun ang ginagawa ko sa strawberry. Tapos kumakain din ako ng taho doon, strawberry din. Yung kasi ang trademark ng Baguio City, strawberry. So yun, napakasaya po nung memories na yun. Pero kung ako hindi ganti mata ko, baka nagma-mountaineering ako, hindi ako nagbablog ngayon. So yun, na-share ko lang sa inyo kasi magpapanambenga nga ako, Baguio City pa rin yun. At hopefully, masiyahan ako nung first time ko kasi sa Panagbenga Festival. Sa ano na yun? February 25. So, kaya nga ako, February 23 pa lang, ay lalarga na ako. Kasi February 24, yun naman ang dance parade. Tingnan natin kung ano yung dance parade. Just nakalagay doon, dance parade eh. So meaning to say, baka yun yung parang hindi siguro kapaparehas yun ng ati-atihan. Ewan ko lang kung ano, basta dance parade eh. So, magpaparada sila, tapos may mga nagsasayaw. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa kasi na-experience yun. Dance parade ng 24, flower festival ng 25. Yun po ang pinili ko kasing event nila. Napakarami po kasing event eh. Until now, meron pa sa mga schedule nila. Pumunta lang kayo sa Facebook page ng ng Baguio City. Makikita nyo dun yung schedule nila from February 1 hanggang February katapusan hanggang 28 meron sila. So yun guys, eto kwento ako lang kayo ng bahagya. At kayo nag-ano dito, relax eto kasama ko yung aking apo. Tapos nga yun nga yung eto kasi bunsong apo ko kasama ko ngayon. Tapos yung aking
panganay na anak nanganak lang kagabi, lalaki uli. Kaya proud na proud ang lolo. Di ba? Kasi may apo na rin akong dalawa pa eh. Pareho babae naman yan. Ang saya-saya, di ba? Kaya ang feeling ko ngayon, nagre-relax ako kasi gawa nga ng ayoko muna pag-usapan ng politika. Kaya relax kasi masaya-masaya lolo niya. May bagong apo na naman. Yun. So, medyo malamig na guys. Hanggang dito na lamang po muna guys. At maraming salamat sa, yun nga, inano ko lang sa inyo yung Panagbenga Festival. Maraming salamat po sa inyong panunod ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day guys. Maraming salamat po. So iikot ko kayo. Dito sa aking kinatatayuan. Ayan. Nakikita ba, Prince? Yung mga ilaw? Dito sa cellphone. Ayan. Kita ba? Yan. Yan, ang Copy the Sky. Prince, tingnan mo nga kung nakikita kasi naka-front camera ako eh. Kita yung ano? Yan. Cafe in the Sky. Cafe in the Sky. Ayan, si Prince, yan yung ano, aking paboritong player. Mahihain. Ayan. Player po yun ng San Beda. San Beda Grade School. Ayan. Nakikita ba? Ha? Kain na tayo. Oy, kakain na raw kami guys. Kakain na kami guys. So, see you on my next vlog guys. Nakikita ba mukha ko? Ha? Nakikita ba? Oh, sige guys. Thank you guys sa panunod.